Sa isang maliit ngunit tahimik na baryo sa gilid ng malawak na bukirin, doon nagsimula ang kwento ni na Alejandro at Amira. Isang pag-ibig na hindi tinanggap, ngunit piniling ipaglaban. Si Alejandro ay kilala sa baryo bilang isang simpleng lalaki. Madalas siyang makita na nakasuot ng kupas na damit, may bitbit na kagamitan sa bukid, at tahimik na nagtatrabaho mula umaga hanggang dapit hapon. Hindi siya palasalita, hindi rin mahilig makihalubilo. Para sa iba, isa lamang siyang karaniwang magsasaka. Walang yaman, walang koneksyon, at walang may pagmamalaki sa mata ng mga mapanghusga. Ngunit sa mata ni Amira, iba si Alejandro. Si Amira ay galing sa isang pamilyang may kaya sa Maynila. Lumaki siya sa komportableng buhay. Magarang bahay, pribadong sasakyan, at edukasyong hindi matatawaran. Ang kanyang mga kapatid na sina Pablo, Diego, at Ramon ay pawang matagumpay sa kani-kanilang larangan. Isang engineer, isang accountant, at isang dentista. Mga propesyon na nagbibigay sa kanila ng mataas na estado sa lipunan. Kaya nang ipakilala ni Amira si Alejandro sa kanyang pamilya, tila isang malakas na hangin ang biglang dumaan sa kanilang tahimik na mundo. "Ano? Siya?" tanong ni Pablo. Hindi may tago ang pagdududa, habang tinitingnan si Alejandro mula ulo hanggang paa. "Amira, sigurado ka na ba dyan?" dagdag ni Ramona. May halong pangungutya ang boses. Tahimik lamang si Alejandro. Nakayuko, tila sanay na sa ganitong mga tingin. "Wala ba talagang iba?" singit ni Diego, na halatang hindi kumbinsido. Maging ang ina ni Amira, na si Lolita, ay hindi napigilang magsalita. "Anak, pinaghirapan namin ang buhay na meron ka ngayon. Ito ba ang pipiliin mong makasama?" Sa gilid ng silid, si Mang Hernan ay tahimik lamang. Ngunit ang kanyang titig ay may halong pag-aalinlangan. Ngunit nanatiling matatag si Amira. "Mahal ko siya," simpleng sagot niya. "At nakikita ko kung gaano siya kasipag at kabuti." Para kay Amira, hindi mahalaga ang estado sa buhay. Nakita niya kung paanong magsumikap itong si Alejandro araw-araw. Kung papaano nitong pinapahalagahan ng maliliit na bagay. At kung gaano ito kabuting tao. Mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Ngunit para sa kanyang pamilya, hindi iyon sapat. Hindi nagtagal. Ang mga bulungan ay naging lantaran. Ang mga pag-aalinlangan ay naging pangungutya. At ang pagtutol ay naging malinaw na pagtanggi. Sa kabila ng lahat, pinili pa rin ni Amira si Alejandro. Isang simpleng kasalang naganap. Walang engranteng handaan. Walang maingay na selebrasyon. Ilan lamang ang dumalo. At kapansin-pansin ang kawalan ng kanyang mga kapatid. Matapos ang kasal, sumama si Amira kay Alejandro sa bukid. Sa isang maliit na barong-barong na nagsisilbing kanilang tahanan. Habang ang iba ay abala sa marangyang buhay sa lungsod, si Amira ay natutong gumising sa tilaok ng manok, magluto sa simpleng kalan, at mamuhay ng payak kasama ang lalaking kanyang minahal. Sa gabing iyon, habang nakahiga sila sa ilalim ng bubong na yero at nakikinig sa huni ng mga kuliglig, mahina siyang napangiti. Hindi man ito ang buhay na inaasahan ng kanyang pamilya, alam niyang ito naman ang buhay na pinili ng kanyang puso. At sa tahimik na titig ni Alejandro sa kanya, may isang lihim na tila naghihintay lamang ng tamang panahon upang ito ay mabunyag. Maagang nagising si Amira sa tilaok ng manok at sa malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa kanilang maliit na barong-barong. Sa unang mga linggo niya sa bukid, hindi niya may kakahila. Nahirapan siya.
Malayo ito sa buhay na nakasanayan niya sa Maynila. Walang aircon, walang malambot na kama, at walang katahimikang dulot ng saradong bintana. Dito, bawat tunog ng kalikasan ay malinaw. Ang huni ng ibon, ang pagaspas ng dahon, at ang ingay ng mga kuliglig sa gabi. Ngunit sa paglipas ng mga araw, unti-unti niyang natutunang yakapin ang bagong buhay. "Mahal, gising ka na," mahinang sabi ni Alejandro habang inaayos ang kanyang sombrero. May dala na siyang mga kagamitan sa bukid at handa nang magtrabaho kahit kakasimula pa lamang ng araw. Ngumiti si Amira. "Sasamahan kita mamaya," sagot niya habang inaayos ang kumot. Hindi siya pinilit ni Alejandro na tumulong, ngunit kusa niya itong ginagawa. Nakikita niya kung gaano kasipag ang kanyang asawa. Walang reklamo, walang pagod. Sa ilalim ng init ng araw, patuloy itong nagtatrabaho sa lupa. Tila ba may malalim na koneksyon dito. Habang pinagmamasdan niya si Alejandro mula sa kilid ng bukid, hindi maiwasan ni Amira ang mapangiti. Hindi man marangya ang kanilang buhay, ramdam niya ang katahimikan at kasiyahan na hindi niya naranasan noon. Sa kabilang banda, sa lungsod ng Maynila, ibang-iba ang takbo ng buhay ng kanyang pamilya. Si Pablo ay abala sa kanyang trabaho bilang engineer. Nagmamaneho ng mamahaling sasakyan papunta sa kanyang opisina. Si Diego naman ay laging nakaayos, dala ang kanyang laptop at papeles. Patungo sa mga meeting bilang isang accountant, si Ramona, bilang isang dentista, ay sanay sa mga pasyenteng may kaya at sa klinikang moderno at kompleto ang kagamitan. Sa kanilang mga social media, makikita ang mga larawan ng kanilang magagarang bahay, bakasyon sa mamahaling resort at mga hapunan sa kilalang restaurant. Madalas ring napag-uusapan si Amira, hindi bilang kapatid, kung hindi bilang isang desisyong hindi nila maintindihan. "Sayang talaga si Amira," sabi ni Ramona minsan habang nagkakape sila. "Kung tutuusin, mas maayos pa sana ang buhay niya kung hindi niya pinili yung lalaking yon." "Oo, tama," sagot ni Pablo. "Hindi ko talaga maintindihan kung anong nakita niya doon sa lalaking yun eh." Samantala, sa bukid, abala si Amira sa paghahanda ng kanilang pagkain. Simpleng ulam, gulay na galing mismo sa kanilang tanim, at kaunting isda. Habang nilalagay niya ito sa mesa, napatingin siya sa paligid. Maliit man ang kanilang tahanan, pero ramdam niya ang init nito. Hindi dahil sa panahon, kung hindi dahil sa presensya ng taong kasama niya. Dumating si Alejandro, pawis at pagod, ngunit may ngiti sa labi. "Salamat ha," sabi nito habang nauupo. Habang sabay silang kumakain, walang mamahaling pagkain, walang engranding mesa ngunit may kapayapaan. "Napagod ka ba?" tanong ni Amira. "Hindi naman gaano, mahal," sagot ni Alejandro. "Saka, sanay na ako." Napatingin si Amira sa kanya. May paghanga sa mga mata. Sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang nakikita ang lalim ng pagkatao nito. Hindi man ito ang buhay na pinangarap ng kanyang pamilya para sa kanya, unti-unti niyang napapatunayan, may mga bagay na hindi kayang pantayan ng pera. At sa gitna ng malawak na bukirin, may isang lihim na patuloy na nananatiling tahimik, handang baguhin ang lahat sa oras na ito'y mapunyag. Isang mainit na umaga ang bumalot sa bukid ng may hindi inaasahang dumating. Habang abala si Amira sa pagdidilig ng mga tanim, napansin niya ang alikabok na unti-unting tumataas sa hindi kalayuan. Ilang sandali pa, lumitaw ang tatlong mamahaling sasakyan na dahan-dahang papalapit sa kanilang barong-barong. Napahinto si Amira. Hindi niya kailangang hulaan kung sino ang mga iyon. Pagbukas pa lamang ng pinto ng unang sasakyan, bumungad na kaagad si Ramona. Nakasuot ng mamahaling damit. May dalang sunglasses.
at halatang hindi komportable sa init ng araw. Sumunod si Pablo at Diego, kasama ang kani-kanilang mga asawa. Sa likod, bumaba rin si Lolita at pati na rin si Mang Hernan. Pati ilang kamag-anak na tila ba sumama pa upang saksihan ang kanilang pagbisita. "Amira?" Tawag ni Lolita, ngunit halatang hindi masaya ang tono nito. Agad na lumapit si Amira. "Ma, Pa, ano pong ginagawa niyo dito?" "Napadaan lang kami," sagot ni Pablo, ngunit halatang hindi iyon totoo. Ang mga mata niya ay abala sa pagtingin sa paligid, sa barong-barong, sa lupa at sa kabuuan ng lugar. "Dito ka nakatira?" tanong ni Ramona. Hindi maitago ang pagkadismaya. Tahimik si Amira. Hindi niya alam kung papaanong sasagutin ang tanong na yon nang hindi nasasaktan. Lumabas si Alejandro mula sa loob ng bahay. Dala ang isang tabo ng tubig. "Magandang umaga po," magalang niyang bati. Ngunit sa halip na gumanti ng maayos na pagbati, napatingin lamang sa kanya si Diego na tila sinusukat ang kanyang pagkatao. "Ito na ba talaga?" bulong ni Diego kay Pablo, ngunit sapat para marinig ni Amira. "Ganito na lang ba ang buhay mo ngayon?" Diretsyong tanong ni Lolita kay Amira. "Mula sa komportableng buhay sa Maynila, napunta ka sa barong-barong?" "Ma, masaya po ako," sagot ni Amira, pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. "Masaya?" ulit naman ni Ramona, may halong tawa. "Sa ganito, masaya ka? Wala man lamang maayos na kisame, wala ring disenteng banyo." Habang patuloy ang mga salita, tahimik lamang si Alejandro. Nakayuko, tila tinatanggap ang bawat puna na para bang hangin na dumaraan lamang. "Hindi ka ba nahihiya?" tanong ni Pablo kay Alejandro. "Dinala mo ang kapatid namin sa ganitong klase ng buhay?" Napatingin si Amira kay Alejandro. Umaasang magsasalita ito, ngunit nanatili itong tahimik. "Kuya, tama na," mahinang sabi ni Amira. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Isa sa mga kamag-anak na si Tita Cora ang lumapit at nagsalita. "Akala ko pa naman may mararating ka sa buhay mo, Amira. Pero ito pala ang pinili mo." "Oo nga, sayang talaga," dagdag ng kanyang Tito Ben. "Kung tutuusin mas maganda pa ang garahe namin dito." Unti-unting napuno ng bulungan at tawa ang paligid. Ang dating tahimik na bukid ay naging entablado ng pangmamaliit. Sa gitna ng lahat ng iyon, si Amira ay nanatiling matatag. Ngunit sa loob-loob niya, nasasaktan siya, hindi dahil sa sarili niya, kung hindi dahil sa lalaking tahimik na tinatanggap ang lahat ng pang-aalipusta. Lumapit siya kay Alejandro at marahang hinawakan ang kamay nito. "Mahal, pasensya ka na ha," bulong niya. Ngunit tumingin si Alejandro sa kanya at bahagyang ngumiti. "Ayos lang," sagot niya, kalmado. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may isang lihim na patuloy na nananatiling nakatago. Isang katotohanang kayang baguhin ng lahat ng kanilang iniisip. At sa araw na yon, hindi pa alam ng mga dumating na ang lugar na kanilang minamaliit ay mas malaki pa pala sa mundo na kanilang kinagisnan. Hindi natapos sa simpleng pagbisita ang ginawa ng pamilya ni Amira. Sa halip, mas lalo pang lumala ang sitwasyon habang tumatagal sila sa bukid. Ang init ng araw ay tila sumasabay sa init ng kanilang mga salita. Mga salitang puno ng pagmamataas at pangmamaliit. "Amira, tignan mo naman to," sabi ni Ramona habang pinupunasan ang kanyang sapatos. "Halos madumihan na ako. Paano mo natitis ang ganitong lugar araw-araw?" "Sanayan lang, ate," mahinang sagot ni Amira. Pilit na pinapanatiling kalmado ang sarili. Samantala, si Pablo ay paikot-ikot sa paligid. Tila sinusuri ang bawat sulok ng lugar. "Kung ako sa'yo, Alejandro," sabi niya, "maghanap ka na lang ng trabaho sa Maynila. Kahit guard o driver.
Mas maayos pa ang kikitain mo kaysa dito. Napatingin si Amira kay Alejandro. Umaasang sasagot ito. Ngunit gaya ng dati, nanatili itong tahimik. Kuya, hindi mo alam ang sinasabi mo, sabi ni Amira, bahagyang may diin. Ah, talaga? Singit ni Diego. Ano bang meron dito? Bukid? Lupa? Hindi naman sa ito, di ba? Ang tanong na yon ay tila tumama sa hangin. Ngunit walang sumagot. Wala naman sigurong mawawala kung umamin ka, dagdag ni Diego, may halong ngiti. Mahirap lang talaga kayo, hindi ba? Sa gilid, naroon si Tita Cora at iba pang mga kamag-anak, nakikinig at paminsan-minsang tumatawa. Hindi ko talaga maintindihan, sabi ni Tita Cora. Sa dami ng pwedeng mapangasawa ni Amira, ito pa ang napili. Siguro nauto, bulong ng isang pinsan, sabay tawa. Habang patuloy ang mga salita, si Alejandro ay tahimik lamang na nakatayo. Walang galit sa kanyang mukha, walang pagtutol. Parang hinayaan lang niyang lumipas ang bawat insulto. Ngunit hindi yun nangangahulugan na wala siyang nararamdaman. Sa loob niya, may lalim ng katahimikan, isang uri ng pagpipigil ni hindi madaling maunawaan. Lumapit si Pablo sa kanya. Halos magkatapat na sila. Sabihin mo nga, Alejandro. Matalim ang tono nito. Ano bang plano mo sa buhay? Hanggang dito ka na lang ba? Aasa sa tanim at sa awa ng panahon? Saglit na tumingin si Alejandro sa kanya. Hindi galit, hindi rin takot, kung hindi isang kalmadong titig na tila may alam na hindi pa nila naunawaan. May plano ako. Mahinaon niyang sagot. Ngunit imbes na seryosohin, natawa lamang si Pablo. Plano? Talaga? Mukhang matagal pa yan bago mangyari. Sumingit si Ramona. Kung ako sa'yo, Alejandro, hiwalayan mo na lang si Amira. Hindi niya deserve ang ganitong buhay. Agad na napatingin si Amira sa kanya. Tama na, ate. Ngunit tila wala nang pumipigil sa kanila. Hindi ito pagmamahal, Amira, dagdag ni Diego. Katangahan to. Ang mga salitang iyon ay tila kutsilyong tumusok sa puso ni Amira. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya umatras. Masinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Alejandro. Hindi kayo ang magsasabi kung ano ang tama para sa akin, matatag niyang sagot. Sa unang pagkakataon, natahimik ang ilan. Ngunit hindi nagtagal, muling bumalik ang mga bulungan. Sa gitna ng lahat ng iyon, si Alejandro ay nananatiling kalmado. Ngunit sa kanyang mga mata, may bahagyang pagbabago. Isang senyales na ang kanyang pananahimik ay mayroong hangganan. At sa hindi inaasahang pagkakataon, may paparating na magpapabago sa takbo ng araw na iyon. Isang katotohanang hindi kayang takpan ng kayabangan. Isang lihim na matagal nang nakatago at ngayon ay malapit ng mabunyag. Habang patuloy ang mainit na salita at mapangusgang tingin ng pamilya ni Amira, isang kakaibang ingay ang biglang umagaw ng kanilang atensyon. Mula sa hindi kalayuan, may biglang paparating na sasakyan. Hindi isa, kung hindi tatlo. Hindi ito tulad ng kanilang mga kotse sa lungsod, ngunit halatang mga sasakyang ginagamit sa negosyo. Malalaki, malinis, at organisado ang dating. Napahinto ang lahat. May bisita ka pala, Alejandro? May halong pangungutya na tanong ni Pablo. Hindi sumagot si Alejandro. Tahimik lamang siyang tumingin sa papalapit na mga sasakyan. Huminto ang mga ito sa tapat ng bukid. Mabilis na bumaba ang ilang mga lalaki na nakauniporme. May dalang mga folder at dokumento. Isa sa kanila, mukhang leader ng grupo, ang agad na lumapit kay Alejandro. Magandang umaga po, Sir Alejandro. Magalang nitong bati, sabay bahagyang pagyuko. Parang napatigil ang oras. Tinawag siyang sir? Bulong ni Ramona, hindi makapaniwala. Tumango si Alejandro. Magandang umaga sa inyo.
Nandito na ba ang lahat ng papeles? Opo sir, sagot ng lalaki. Nakumpleto na po ang titulo ng karatig na lupa. Kayo na po ang opisyal na may-ari ng kabuoang 120 hektarya. Simula po ngayon. Biglang natahimik ang paligid. Anong sabi mo? Hindi napigilang itanong ni Diego. Ngunit tila hindi na sila pinapansin ng mga tauhan. Isa-isang inilatag ang mga dokumento sa isang portable na mesa na kanilang dinala. Sir, kailangan nyo na lang po itong permahan para ma-finalize po ang consolidation ng mga lupa. Dagdag ng isa. Dahan-dahang lumapit si Amira kay Alejandro. Halatang nalilito. Alejandro? Anong ibig sabihin nito? Saglit siyang tumingin sa asawa at sa unang pagkakataon, hindi na siya umiwas. Panahon na siguro para malaman mo, mahal. Mahinawan niyang sagot. Lahat ng lupang ito, tumingin siya sa malawak na bukirin na tila walang katapusan. Pati ang mga karatig na lupain ay sa atin. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang lahat. Hindi pwedeng, nauutal na sabi ni Pablo. Joke ba to? Dagdag ni Ramona. Nanginginig ang boses. Ngunit walang tumawa. Lumapit si Diego at kinuha ang isang dokumento. Sinuri niya ito. Mga perma, mga titulo, mga legal na detalye. Bilang accountant, alam niyang hindi ito basta-basta. Totoo nga ito, mahina niyang sabi. Unti-unting napatingin ang lahat kay Alejandro. Hindi na may pagmamataas, kung hindi may halong pagkalito at hiya. Pero bakit ka ganito mamuhay? Tanong ni Lolita. Tila hindi matanggap ang katotohanan. Huminga ng malalim si Alejandro. Hindi ko po kailangang ipakita ang yaman ko para patunayan kung sino po ako. Napatingin si Amira sa kanya. Puno ng emosyon ang mga mata. Hindi mo sinabi sa akin, mahal. Dahil alam kong minahal mo ko, kahit wala kang alam. At hindi mo alam ang tunay kong pagkatao. Sagot niya. At yun ang pinakamahalaga para sa akin. Na-appreciate ko yun, mahal. Tahimik ang lahat. Ang mga taong kanina'y puno ng pangmamaliit, ngayon ay wala nang masabi. Ang barong-barong na kanilang pinagtatawanan ay nakatayo sa gitna ng isang napakalawak na kayamanan. Ang lalaking kanilang hinamak ay higit pa sa kanilang inaakala. At sa araw na yon, ang kayabangan ay napalitan ng katahimikan, isang katahimikang puno ng hiya. Dahil sa unang pagkakataon, nakita nila ang isang katotohanan na hindi kayang tapatan ng kanilang mga titulo, mga sasakyan, o ng maging kanilang mga bahay. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo. Matapos mabunyag ang katotohanan, tila nag-iba ang ihip ng hangin sa buong paligid. Ang dating maiingay at mapanghusgang tinig ay napalitan ng nakakabinging katahimikan. Walang sino man ang agad na nakapagsalita. Parang lahat ay sabay-sabay na nawalan ng boses. Si Pablo, na kanina'y punong-puno ng kumpiyansa, ngayon ay nakatayo lamang. Hindi malaman kung saan titingin. Ang kanyang mga kamay ay nakapamulsa, ngunit halatang kinakabahan. Si Diego naman ay hawak pa rin ng dokumento. Paulit-ulit itong tinitingnan na para bang umaasang magbabago ang nakasulat. Si Ramona, na kanina'y hindi may tago ang pagmamataas, ngayon ay tila napahiya, hindi makatingin ng diretso. Maging ang mga kamag-anak na sina Tita Cora at Tito Ben ay tila napako sa kanilang kinatatayuan. Kasama na rin ang pinsan ni Amira. Wala nang mga bulungan, wala nang mga tawa. Tahimik lang sila, tila hiyang-hiya sa kanilang mga sinabi. Sa gilid, ang ina ni Amira na si Aling Lolita ay napaupo sa isang kahoy na upuan. Hindi niya matanggap ang nangyari. Paanong nangyari ito? Mahina niyang tanong, tila sa sarili lamang. Lumapit si Mang Hernan kay Alejandro. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi napuno ng pag-aalinlangan, kung hindi ng paggalang.
Iho, patawad, sabi niya. Diretso at tapat. Nagulat ang lahat. Hindi nila inaasahan na si Mang Hernan ang unang magsasalita ng ganoon. Hindi namin alam, dagdag niya. Nagkamali kami sa pag-usga sa'yo. Saglit na natahimik si Alejandro bago tumango. Naiintindihan ko po. Samantala, si Amira ay nakatayo lamang. Nakatingin sa kanyang asawa. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Gulat, pagtataka, at paghanga. Hindi ko rin talaga alam, sabi niya, mahina ang boses. Ganito ka pala kayaman, mahal. Ngumiti si Alejandro. Hindi naman nagbago kung sino ako, Amira. At yon ang mas tumama sa kanya. Sa kabila ng lahat ng yaman, nanatili itong simple, tahimik at mapagpakumbaba. Sa kabilang banda, si Pablo ay daan-daang lumapit. Hindi na matalim ang kanyang mga mata. Wala na rin ang yabang sa kanyang tindig. Alejandro, hirap niyang bigkasin ang pangalan. Pasensya na ha, sa lahat ng nasabi ko. Sumunod si Diego. Oo, hindi kasi namin alam ang totoo eh. Nadala lang kami sa akala namin. Si Ramona ay hindi kaagad nakapagsalita. Ngunit nang sa wakas ay tumingin siya kay Amira. Pakasang hiya sa kanyang mukha. Amira, patawad. Hindi namin nakita kung ano ang nakita mo. Isa-isang yumuko ang mga kamag-anak. Ang mga taong kanina'y puno ng pangmamaliit kay Alejandro, ngayon ay puno ng pagsisisi. Ngunit hindi ito ang uri ng tagpo na kayang burahin agad ang lahat ng nasabi at nagawa. Takang-taka naman ang mga tauhan ni Alejandro kung ano ang nangyayari. Samantala, tahimik lamang si Alejandro. Hindi siya galit, ngunit hindi rin siya kaagad nagsalita. Pinagmasdan niya ang bawat isa. Hindi dahil gusto niyang iparamdam ang kanyang kapangyarihan, kung hindi dahil gusto niyang ipaintindi ang isang bagay na matagal na nilang hindi nakikita, na ang respeto ay hindi dapat ibinibigay lang sa mayaman, na ang dignidad ay hindi nakabase sa itsura ng bahay o kapal ng pitaka, sapagkat ang halaga ng tao ay makikita sa kung papaano siyang mamuhay kahit walang nakakakita. Sa gitna ng katahimikan, malinaw ang isang bagay. Hindi kayang bilhin ng yaman ng kababaang loob. At sa araw na yon, natutunan niyon ng pamilya ni Amira sa paraang hindi nila inaasahan. Lumipas ang ilang sandali ng katahimikan bago muling nagsalita si Alejandro. Nakatingin siya sa malawak na bukirin. Ang lupang matagal na niyang inaalagaan. Ang lupang naging saksi sa kanyang pagsusumikap at pananahimik. Hindi ko itinago ang lahat para manloko. May naon niyang simula. Pinili ko lang mamuhay ng simple dahil doon ako mas totoo sa sarili ko. At mas panatag ang puso't isip ko. Unti-unting napatingin sa kanya ang lahat. Lumaki ako na nakikita kung papaanong nagbabago ang tao kapag pera na ang usapan. Patuloy niya. Kung papaanong nasusukat ang respeto base sa estado ng buhay. Ayokong maging ganun. Napayo ko ang ilan. Sa totoo lang, galing po ako sa mayamang pamilya. Pero pinili ko pong manahimik. Pinili ko pong makita kung sino ang tatanggap sa akin kahit wala silang alam. Dahan-dahang hinawakan ni Amira ang kamay ni Alejandro. Mahigpit, puno ng pag-unawa. At siya po, sabi ni Alejandro habang tumitingin kay Amira. Tinanggap niya po ako ng buo. Walang kondisyon. Wala pong hinihinging kapalit. Napaluha si Amira. Sa unang pagkakataon, lubos niyang naintindihan kung bakit ganito ang pinili ng kanyang asawa. Hindi ito simpleng lihim. Isa itong pagsubok. At siya ang pumasa. Huminga ng malalim si Aling Lolita bago tuluyang tumayo. Lumapit siya sa mag-asawa. Mabagal ang mga hakbang. Tila may bigat ang bawat galaw. Anak? Tawag niya kay Amira. Ngunit ang tingin niya ay na kay Alejandro. Patawad, iho ha. Hindi ito katulad ng dati niyang tono. Wala nang yabang.
Wala nang pangmamataas. Tanging isang ina na umamin sa kanyang pagkakamali. Nagpadala kami sa akala namin. Dagdag niya. Sa itsura, sa estado, at sa kung ano-ano pa. Hindi namin nakita kung sino kang talaga. Sumunod sina Pablo at Diego at pati na rin si Ramona. Wala nang kahit na anong depensa. Wala nang paliwanag. Tanging pagsisisi lamang. Alejandro, sabi ni Pablo, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa amin. Kami ang nagkamali. Gusto lang kasi naming mapabuti ang buhay ng kapatid namin. Kung pwede lang, ibalik ang mga sinabi namin. Kukuhain namin ito. Dagdag naman ni Diego. Pero hindi na. Wala na kaming magagawa. Nasabi na namin ang mga bagay na hindi dapat namin sinabi. Mahina namang sabi ni Ramona. Kaya ang magagawa na lang namin ay humingi ng tawad. Tahimik na nakinig si Alejandro. Hindi siya nagmadaling sumagot. Hindi dahil gusto niyang iparamdam ang kanilang pagkakamali, kung hindi dahil alam niyang ang mga salitang binitawan ay may bigat na hindi basta nawawala. Sa huli ay nagsalita rin siya. Ang respeto, sabi niya, ay hindi hinihingi. Kusa po itong ibinibigay. Napatingin ng lahat. Hindi ko kailangan ng paghingi ninyo ng tawad para gumaan ang pakiramdam ko. Dagdag niya. Pero sana po, simula ngayon, matuto po tayong tumingin ng mas malalim kaysa sa panlabas. Tumango si Mang Hernan. Tama ka, iho. Dahan-dahang ngumiti si Alejandro. Hindi malaki, hindi mapagmataas, kung hindi isang simpleng ngiti ng taong payapa. Pinapatawad ko po kayo, sabi niya sa wakas. Parang nabunutan ng tinik ang lahat, ngunit hindi pa roon. May natutunan sila. Hindi lahat ng simple ay mahirap. Hindi lahat ng tahimik ay walang laman. At hindi lahat ng mukhang wala ay tunay na wala. Sa gitna ng malawak na bukirin, kung saan nagsimula ang lahat, natapos ang isang aral na hindi matutumbasan ng kahit na anong yaman. Na ang tunay na sukatan ng tao ay hindi ang kanyang kayamanan, kung hindi ang kanyang puso. Lumipas ang ilang buwan matapos ang araw na nagbago ng lahat. Ang dating barong-barong sa gitna ng bukid ay nanatiling nakatayo, hindi bilang simbolo ng kahirapan, kung hindi bilang paalala ng kababaang loob at tunay na pagkatao. Hindi ito giniba ni Alejandro. Kahit kaya niya namang magpatayo ng napakalaking mansyon sa mismong lugar na yon. Para sa kanya, dito nagsimula ang lahat at dito rin niya gustong alalahanin ng mga aral na humubog sa kanya. Ngunit unti-unti, may mga pagbabago ring dumating. Hindi marangya, hindi labis, ngunit sapat lamang. Nagpatayo si Alejandro ng isang maayos ngunit simpleng bahay malapit sa kanilang dating tinitirhan. Hindi ito kasing ingrande ng mga bahay sa lungsod, ngunit puno ito ng init, pagmamahal at katahimikan. Isang tahanan na tunay na sumasalamin sa kanilang buhay mag-asawa. Sa totoo lang ay meron siyang minanang mansyon sa kanyang mga magulang. Pero sa ngayon ay hindi niya pa ito naistirhan. Masaya siya sa tahimik na buhay sa kanyang bukirin, habang kasama ang kanyang pinakamamahal na asawa. Samantala, si Amira naman ay mas lalong naging masaya. Hindi dahil sa yaman na nalaman niya, kung hindi dahil sa mas lalong lumalim ang kanyang pag-unawa sa lalaking kanyang pinili. Sa bawat araw, mas pinapahalagahan niya ang mga simpleng buhay na kanilang pinagsasaluhan. Hindi ko kailangan ng marangyang buhay, minsan niyang sinabi kay Alejandro habang sila'y nakaupo sa may veranda. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Basta't kasama kita, sapat na. Ngumiti si Alejandro. Sa dami ng kanyang pag-aari, yun pa rin ang pinakamahalagang bagay para sa kanya. Samantala, ang pamilya ni Amira ay tuluyang nagbago. Si Pablo na dating mayabang ay natutong maging mapagpakumbaba. Hindi na siya mabilis manghusga at mas pinili niyang kilalanin ang tao bago magsalita. Si Diego naman ay naging mas maingat sa kanyang mga salita at mas pinahahalagahan ang mga bagay na hindi nakikita sa numero
o ng pera. Si Ramona naman, na dating puno ng imahe at estado, ay unti-unting natutong tumingin sa puso ng tao kaysa sa panlabas na anyo. Madalas na silang bumibisita sa bukid, ngunit hindi na bilang mga taong mapangmata, kung hindi bilang pamilyang muling natutong magmahal at rumespeto. Si Aling Lolita, bilang isang ina, ay mas naging mapagpakumbaba. Madalas siyang makitang tumutulong kay Amira sa mga simpleng gawain, mga bagay na dati hindi niya kailanman gagawin. At sa bawat pagkakataon, unti-unti niyang binubuo ang relasyon na minsang nasira ng kanyang pagmamataas. Si Mang Hernan naman ay naging mas malapit kay Alejandro. Madalas silang mag-usap patungkol sa bukid, sa buhay at sa mga plano para sa hinaharap. Nakita niya sa kanyang manugang ang isang lalaking hindi lang mayaman, kung hindi may prinsipyo. At para kay Alejandro, sapat na iyon. Hindi niya kailanman hinangad ang paghanga o pagkilala. Ang gusto lamang niya ay isang buhay na tahimik, totoo at may kahulugan. Sa huli, ang kwento nila ay hindi patungkol sa kayamanan na natuklasan, kung hindi patungkol sa katotohanang matagal nang nariyan, hindi lamang nakita kaagad. Na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa lupa, bahay o pera, kung hindi sa kung papaano mong pinapahalagahan ng tao sa kabila ng lahat. At sa gitna ng malawak na bukirin, kung saan minsang nanaig ang pangmamaliit, ngayon ay namamayani ang pag-unawa, respeto at pagmamahal. Dahil minsan, kailangan munang mabunyag ang lihim para tuluyang makita ang tunay na halaga ng isang tao. Ang kwento ni na Alejandro at Amira ay malinaw na paalala na hindi dapat husgahan ng isang tao batay sa kanyang panlabas na anyo o estado sa buhay. Maraming tao ang mabilis manghusga, nakabase sa bahay, trabaho o yaman, ngunit hindi nila nakikita ang tunay na pagkatao na nasa loob. Una, ipinapakita ng kwento na ang tunay na yaman ay hindi pera kung hindi pagkatao. Si Alejandro ay mayaman, ngunit pinili niyang mamuhay ng simple. Ibig sabihin, hindi niya hinayaan na ang pera ang magdikta kung sino siya. Ikalawa, mahalagang aral ang pagpapakumbaba. Kahit kayang-kaya niyang ipakita kaagad ang kanyang yaman, pinili niyang manahimik. Hindi siya nagmayabang, hindi siya gumanti, kahit pa siya ay nilait at pinagtawanan. Ikatlo, pinatunayan ni Amira na ang tunay na pagmamahal ay hindi nakabase sa material na bagay. Minahal niya si Alejandro kahit akala niya ay simple lamang ito. Ibig sabihin, ang pagmamahal na totoo ay nakikita sa ugali, hindi sa estado ng buhay. Ikaapat, ipinapakita rin ng kwento ang masamang epekto ng pagmamataas at panghusga. Ang pamilya ni Amira ay napahiya hindi dahil sa yaman ni Alejandro, kung hindi dahil sa kanilang sariling ugali. Ang kanilang mga salita ang bumalik sa kanila. At panghuli, ang pinakamahalagang aral, matutong tumingin sa mas malalim kesa sa panlabas. Dahil sa huli, ang tao ay hindi nasusukat sa kung ano ang meron siya, kung hindi sa kung sino siya kapag walang nakakakita. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano po ang masasabi nyo sa ating kwento? Comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.